ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan pero sadyang nakatadhana palang mangyari. Dadaan muna tayo sa mga pagsubok, lungkot at pighati bago tayo maging masaya. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako nga po pala si Marie, 35 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company. Avid listener niyo po ako kahit noong nasa probinsya pa lamang ako at nag-aaral. At ngayon lang po ako naglakas ng loob na gumawa ng sulat para kwento ko naman ng buhay ko ang marinig ng mga kabarangay ngayon. At sana po ay makapag-iwan po ito ng aral at inspirasyon sa mga nakikinig. Nakarating ako ng college na NBSB noon o No Boyfriend Since Birth, Papa Dudut. Hindi naman ako nerd pero masyado lang din akong focus sa pag-aaral dahil academic scholar ako. Nasa point din ako ng life ko na gusto kong palaging proud sa akin ang mga magulang ko. Pero syempre, hindi ibig sabihin noon na boring ang college life ko, Papa Dudut. Dito na tayo maupo pa. Sige, sakto kasi maingay sa pwesto na to eh. Konti pa lang din kasi ang tao dito sa kantin. Pero nagugutom na talaga ako eh. Grabe kasi yung prof natin kanina, nag-overtime pa ng klase. Ay, buti nga sana kung hindi nakakaantok yung klase niya eh. Kaya lang ang boring niya magsalita talaga. Tama talaga yung idea ko na maglagay ng kape sa tumbler ko kanina. Kahit pa paano, nagising-gising ako sa klase niya. Alam mo, next time nga ganyan na rin ang gagawin ko kapag alam ko na araw na ng subject niya. Ay, teka, nakalimutan ko palang kumuha ng sausawan ng ulam ko. Ay, kuha lang ako ng toyo at kalamansi ha, Marie. Sige. Ay, nagugutom na talaga ako. Buti na lang available tong paborito kong chicken adobo dito sa kantin. Hi, Marie. Hello, Gerald. Tatanong ko lang kung pwede kong mahiram yung notebook mo sa klase natin kanina. Aha? Sure, okay lang. Teka ha, kunin ko lang sa bag. Sige lang. Pasensya ka na. Di na ako nakapag-notes kanina kasi sobrang nakakaantok talaga yung klase ni Sir Novoy. Ayos lang. Nakakantok naman talaga yung klase niya. Eto na yung notebook ko. Yung, salamat. Babalik ko rin kagad bukas. Okay Sige lang. Wala pa naman tayong exam sa subject na yan kaya hindi ko pa kailangan. Yung, sige, salamat ulit. Punta muna ako sa gym kasi may practice pa kami ng basketball ha? Okay. Ay, grabe. Sobrang gwapo niya talaga. Huy, sino na namang tinitingnan mo at parang kinikilig ka dyan? Wala. Sabi na nga ba eh. Crush mo si Gerald, no? Uy, hindi Hindi raw, pero parang kamatis na sa pula yung pisngi mo. Aminin mo na kasi, crush mo yung MVP ng basketball team ng college natin. Sige na nga. Matagal ko ng crush si Gerald pero huwag mong sasabihin sa kanya, please. Bakit ko naman sasabihin sa kanya, kaibigan kita? Pero alam mo, bagay kayong dalawa. Kung ganyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pareho kasi kayong matalino tsaka academic scholar. Kaya nga mas lalo ko naging crush si Gerald Kasi napagsasabay niya yung pagiging academic scholar at yung pagiging basketball player. Hindi kaya madaling mag-maintain ng mataas na grade para sa scholarship. Ganun talaga kapag gusto mo ang ginagawa mo tsaka may dedication ka, di ba? Ano kaya kung ilakad kita kay Gerald? Hoy, ano ba yung sinasabi mo?
Akala ko ba hindi mo sasabihin sa kanya na crush ko siya? Hindi nga, pero paglalapitin ko kayong dalawa. Churchmate ko kasi yan si Gerald, kaya medyo close din kaming dalawa. Talaga? Oo, magkasama kami madalas sa mga charity event ng church namin. Alam ko na yung gagawin ko. Kukwentuhan ko siya minsan tungkol sa'yo. Papadudot, nasa first year college ako nang maging crush ko si Gerald. Sobrang gwapo naman kasi talaga niya. Perfect example ng TDH o tall, dark, and handsome para sa akin. 6-footer siya, moreno, tapos ay chinito pa. Para akong maglalaho sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Siyempre, pinipilit kong hindi ipahalata sa kanya ang lahat. Ayoko ring matawag ako na maharot na nagpapakyut sa isang lalaki. Galing kasi ako sa konserbatibong pamilya. Isa pa ay wala pa rin naman sa plano ko ang magpaligaw at magkaroon ng boyfriend ng mga oras na yon. Stricto din kasi ang mga magulang ko at mataas ang expectation nila para sa akin. Kaya naman ginawa ko na lang na inspirasyon si Gerald sa college life ko, Papa Dudut. Tagal naman ni Pao. Sabi niya malapit na siya dito sa bleachers. Init pa naman dito sa pwesto ko. Hi Marie! Ito na nga pala yung notebook na hiniram ko. Sorry ngayon ko lang nabalik. Naging busy kasi ako sa mga practice namin sa basketball eh. Ay, ayos lang. Hindi ko pa naman masyadong kailangan kasi wala pa tayong exam sa subject na yan. Nagsabi rin kasi ako sa'yo na ibabalik ko kaagad. Nawalan lang talaga ako ng oras. Pero alam mo, ang ganda pala ng penmanship mo Uy, grabe. Hindi naman. Oo, hindi. Totoo Marie. Nagulat nga ako kasi akala ko nakaprint lang sa notebook mo yung mga notes eh. Sulat kamay mo pala talaga yun. Yan nga din yung sabi ni Pao sa akin nung hiramin niya minsan yung notebook ko. Tuwan-tuwa din siya sa penmanship ko. Kahit nga ako natuwa talaga sa unang buklat ko pa lang ng notebook mo eh. Mukha tuloy mapapadalas yung paghiram ko sa'yo ng notes. Okay lang? Ayos lang naman na manghiram ka. Basta wag lang sa week na may exam ako. Kasi ginagawa ko yung reviewer ko eh. Sige, noted yan. Sino pala hinihintay mo dito sa bleachers? Ayun, si Pao. Pupunta kasi kami ng library pero dito ko na lang daw siya hintayin. Yung kaklase natin yun na palagi mo kasama, di ba? Madalas ko rin kasama sa church namin yun eh. Oo nga, parang nakwento niya na nga sa akin na medyo close daw kayo kasi magka-churchmate kayo. Talaga? Nakagawento niya ako sa'yo? Oo. Pero isang beses lang naman yun. Napag-usapan lang kasi namin yung mga basketball player ng college natin. Kaya ayun, nabanggit ka niya. Okay, ganun ba? Nagulat lang ako na napag-usapan niyo rin pala akong dalawa. Noong nakaraang linggo kasi, ikaw naman yung kinikwento sa akin ni Pao. Teka, kinukwento ko ni Pao sa'yo? Kinento niya kung gaano ka ka-dedicated na maging cum laude para sa mga magulang mo. Oo. Kasi hindi kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang parents ko kaya ang pangarap nila, mapagtapos ako ng college. At gusto ko na rin maging cum laude kasi yun ang gusto ko na maging regalo ko sa kanila. Oh, wow. Naniniwala ako sa iyong kayang-kaya mo yan, Marie. Ikaw pa ba? Salamat, Gerald. Gerald! Nandito ka lang pala sa bleachers? Kanina pa kita hinahanap eh. Oh, Laika? Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko? Pasensya na, wala kasi akong load eh. Kaya naman pala. Tara na sa gym. Kasi mag-i-start na raw yung practice nyo ng basketball. Doon din ang practice namin ng cheering squad kaya sabay na tayong pumunta ron. Sige. Marie, salamat ulit sa pagpapairam sa notebook mo ha. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ulit, sabihin mo lang sa akin. Papa Dudut, alam ko naman na maganda talaga ang penmanship ko.
Marami ang nagsasabi sa akin noon mula high school pa lamang. Pero iba pala ang dating kapag narinig ko mismo yon mula kay Gerald. Grabe yung kilig at saya na bumalot sa buong katawan ko. Pakiramdam ko nga ay nagbablush ako noon kasi ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko habang kausap ko siya. Nagpipigil talaga akong kiligin lalo na kapag ngumingiti na siya. Ang tamis ng ngiti ng mga labi niya. Pakiramdam ko ay malulunod na ako sa sobrang tindi ng epekto niya sa akin. Mas mahaba-haba pa nga sana ang pag-uusap namin na yon. Kung hindi lang umeksena, si Laika na schoolmate din namin pero iba ang kurso. At nang umalis na sila ay sakto naman ang pagdating ni Pao. Doon niya kinuwento sa akin ang tungkol sa sinabi ni Gerald. Sinabi ni Pao na binibida niya raw ako kay Gerald at nakita niya raw ang interes sa mga mata nito nang mabanggit niya ang pangalan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasundan nga ang mga pag-uusap namin ni Gerald dahil nasundan din ng ilang beses ang panghihiram niya sa akin ng note. Sa tuwing nanghihiram siya o sinosole ang notebook, palagi yung may kasamang maikling kwentuhan. Siya pa nga minsan ang nagpapahaba ng usapan namin. Tinatanong niya kung kumusta ang grade ko, ano ang favorite subject ko o saang lesson pa ba ako nahihirapan. Alam niyo yung simpleng catching up lang pero grabe ang kilig na ibinibigay sa akin. Minsan nga ay gusto ko nang bigyan ng mali siya ang mga tingin at paglapit na ginagawa niya. Kaya naman nagsimula na rin akong umasa noon na mauuwi sa ligawan ng lahat ng ginagawa niya. Kahit na hindi pa ako handang magka-boyfriend kasi priority ko talaga ang pag-aaral ay naisipan ko na kakayanin ko naman siguro na pagsabayin ang lahat kung sakasakali. Kasi alam ko sa sarili ko na mas mai-inspire ako sa pag-aaral kapag nalaman ko na pareho kami ng nararamdaman ni Gerald, Papa Dudut. Gerald, buti hindi pa nagsisimula yung training nyo. Uy, Marie! Ikaw pala. Wala pa rin si coach kaya di pa kami makapag-start. Sayang tuloy yung oras ng paghihintay namin sa kanya. Oo nga eh. May exam pa naman tayo sa logic sa Friday. Niisip ko nga rin yan eh. Kaya pagkatapos ng training namin, uwi na kaagad ako para makapag-review. O ba't ka pala nandito sa gym? Iaabot ko lang tong notes ko sa klase natin kanina para makopya mo. Hindi ka kasi nakapasok eh. Wow, salamat ah. Naku, alam mo kailangan ko talaga yan eh. Sobrang na-late kasi ako nang gising kanina. Late na rin kasi natapos yung training namin kagabi kaya puyat talaga ako. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung paano mo na mamanage ang oras mo sa basketball tapos yung pag-maintain ng grades para sa academic scholarship mo. Ako nga na walang extracurricular. Hirap nang mag-manage ng oras ko sa puro aral. Paano pa kaya ikaw na MVP ng basketball team ng college natin? Naku Marie, kung alam mo lang, sobrang hirap talaga. Pero syempre, kailangan kong gawin lahat para mapagsabay yung pag-aaral tsaka pagbabasketball. Wala rin kasi akong gustong bitawan na kahit ano sa kanila eh. Tsaka malaking tulong din yung scholarship ko para di mahirapan yung parents ko sa mga gastusin para sa akin. Pareho pala tayo na ginagawa to para sa mga magulang natin, no? Oo, kaya nga tayo nagkakasundo eh kasi ang dami nating similarities. Alam mo, ngayon ko lang napansin yan. Talaga? Kaya pa ako nga unang narinig yun eh, na marami tayong pagkakatulad pagdating sa ugali. Tapos na-realize ko na parang tama nga siya. Kaya palang ganang loob ko sa'yo, lalo na pagkausap kita. Gerald! Bakit hindi ka pa nagpapalit ng pang-training mo? Wala pa naman si Coach Laika eh. Ang sabihin mo, may nangiistorbo lang sa'yo dito. Teka lang, pinariringgan mo ba ako? O bakit? Tinatamaan ka ba? Tsaka, bakit ba kasi nandito ka sa gym? Parte ka ba ng cheering squad o basketball team? Bawal na ba talagang pumasok dito sa gym yung hindi part ng cheering squad o basketball team? Hindi! Pero sana, bago ka pumasok, nag-isip ka muna kung makakaistorbo ka ba sa mga taong nandito para mag-training. Laika, tama na yan. Eh nakakainis kasi yung mga taong walang pakialam kahit makaistorbo. Basta makapagpapansin lang.
For your information, hindi ako pumunta dito para magpapansin, Laika. Pinahiram ko lang kay Gerald yung notebook ko kasi hindi siya nakapasok sa klase namin kanina. Alam mo naman na may training siya ng basketball ngayon. Tapos iistorbohin mo? Tsaka pwede ba, Marie? Tigil-tigilan mo na nga yung pagpapapansin sa boyfriend ko. Boyfriend? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Sinagot ko na si Gerald at 1 buwan na kaming mag-on. Kaya kung pwede lang naman ha, tigil-tigilan mo na yung pagpapakyut mo sa boyfriend ko. Papadudot, aminin ko na nagpapakyut talaga ako kay Gerald noon. Sinunod ko lang yung payo sa akin ni Pao na ako yung mag-first move. Mukha raw kasing torpe si Gerald kaya hindi makapanligaw sa akin. Ramdam pa naman daw niya na may gusto sa akin si Gerald. Tinutokso na nga rin kami ng ibang mga kaklase namin na sobrang bagay talaga kaming dalawa. Kaya kahit dalagang Filipina talaga ako ay sinimulan ko ng paglapit-lapit sa kanya noon. Ako pa nga minsan ang nagkukusa na magpahiram ng notebook ko sa kanya. Umasa pa talaga ako noon na magle-level up ang friendship namin na nasimula na. Ayun pala asyomera lamang ako ng taon na hopya sa bandang huli. Kaya naman mula noon ay nagsimula na akong umiwas kay Gerald. Hindi na rin ako nagpapahiram ng notes sa kanya. Sobrang bihira na rin kung mag-usap kaming dalawa, papadudot. Literal na nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko hanggang sa makatapos na nga ako bilang cum laude. Ilang taon nga ang lumipas, may maayos na akong trabaho sa Maynila. Hanggang sa naimbitahan ako noon sa kasal ng dati kong kaklase. Nandun din si Pao na matagal ko na ring hindi nakikita. At bago matapos ang seremonya, ako pang nakasalo sa bridal toss. Ang mas nakakagulat lang kung sino ang nakakuha ng garter sa araw ng kasal na yon. Papadudot. Gerald? Hi Marie! Oh, anong ginagawa mo dito? In-invite din ako ni Kim kasi 'di ba magkaka-blackmate tayo nung college. Oo nga, pero hindi kasi kita nakita kanina bago magsimula yung kasal nila eh. Na-late kasi ako kaya siguro hindi mo na ako napansin. Pwede ko na bang isuot tong garter sa'yo? Ha? Suot na ang garter! Oo nga, isuot mo na yung garter sa kanya! Paano ba yan? Nagre-request na sila. Sige, uupo na ako. Susuot ko dito sa leg mo ha. Oo na, bilisan mo na para matapos na. Ito na nga. Narinig mo ba yun? Taas ko pa raw yung garter. Sige na. Uy, higher pa! Taas pa! Baba naman yan! Oh, Gerald, tama na. Hanggang dyan na lang yung garter kasi baka umabot pa yan sa singit ko eh. sige. Hanggang dito na lang. Dito sa bandang hita mo. Okay na to. Grabe, biglang uminit ah. Pinagpawisan ako doon. Panyo. Huwag ka mag-alala. Malinis yan kasi di pa naman ako pinagpapawisan mula kanina eh. Thank you ah. Punta lang ako doon. Kukuha lang ako ng tubig. Bigla talagang uminit. Ay, buti na lang may malamig na tubig dito. Girl, nandito ka lang pala. Oo, nauhaw kasi ako bigla eh. Pero ano bang meron at parang kinikilig ka dyan? Sus, kunyari pa siyang hindi alam mo. Ano bang ibig mong sabihin? Aminin mo, sobrang gwapo pa rin ni Gerald, no? Ay, hindi, mali. Ang ibig kong sabihin, mas lalo siyang gumwapo, girl. Sakto lang. Susto naman, in denial pa. Halata namang kinilig ka sa kanya habang nilalagay niya yung garter sa leg mo. Hoy, correction. Hindi ako kinikilig sa kanya. We, talaga? Eh bakit nangangamatis na naman sa pula yung mukha mo kanina? Syempre, kasi
Kasi nahihiya ako. Ang dami niyo kayang sumisigaw ng higher kanina. Kung hindi ko pa nga siya inawat, baka umabot na sa singit ko yung kamay niya eh. Ay naku Marie, kung alam mo lang, ang dami namin kinikilig sa inyong dalawa, no? Wala namang dahilan para kiligin kayo sa amin ni Gerald, no? Anong wala alam naman ng lahat na sobrang bagay kayo mula pa nung college tayo. But anyway, kanina ka pa niya tinitingnan dun sa pwesto niya. Tara, lapitan natin. Naku, ayoko. Hindi ko siya lalapitan. Ay, bakit naman? Walang dahilan para lapitan ko siya, Pao. Ayaw mo bang malaman kung kumusta na siya? Kung saan siya nagtatrabaho? Kung single pa ba siya? O kung... Pao, aaminin ko na heartbroken ako noon kay Gerald, okay? Pero matagal na yun. Sa sobrang tagal, nakamove on na ako sa kanya. Tsaka, mga bata pa tayo noon. Wala na akong kahit na anong interest pa sa kanya. Kaya wala na rin akong nakikitang kahit anong dahilan para lapitan at kausapin siya kagaya ng ginagawa ko nung college pa tayo. Okay? Papadudot, aaminin ko na sobrang gwapo pa rin talaga ni Gerald noon. Mas gumwapo pa nga siya kagaya ng sinasabi ni Pao. Mas tumangkad pa siya ng konti, naging maskulado ang pangangatawan niya. Siyempre ayoko lang ipakita na sumasang-ayon ako sa kanya kasi hanggang sa mga oras na yon, may parte sa sarili ko na medyo bitter pa rin ako dahil sa pagka-heartbroken ko sa kanya. Kaya naman hindi talaga ako lumapit sa kanya pero ewan ko ba, hindi ko mapigilan ang sarili ko na kiligin sa tuwing magtatama ang mga tingin naming dalawa. At para bang unti-unting bumabalik ang pagka-crush ko sa kanya. Bagay na sobrang pinipigilan ko. Kasi ayokong mahalata niya na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako nakaka-move on mula sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinagabihan noon ay hindi rin kagad ako nakatulog kakaisip kay Gerald. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na maalala kung paano ako kiligin sa kanya noon. Kung tutuusin ay naging mabait din naman si Gerald sa akin. At may bahagi sa isipan ko noon na hindi niya naman sinadya o ginusto na masaktan ako. Pero sa tuwing naaalala ko kung paano ako na heartbroken sa kanya, ay napapailing na lamang ako. Pakiramdam ko kasi yun din ang dahilan kung bakit never akong nagkaroon ng boyfriend. Para bang natakot akong magmahal at masaktang muli pagkatapos ng araw na yon. Kaya naman in-enjoy ko na lamang ang buhay single ko noon at kinagabihan noong araw na nakita ko ulit siya, nagulat ako na bigla niya akong finalo sa mga social media accounts ko. Naka-private ang mga profile niya kagaya ng sa akin kaya hindi ko siya ma-stalk. At huli nagdesisyon na ako na huwag pansinin ang follow at friend request niya, Papa Dudut. Buti na lang na-close ko na yung deal sa client na kamiting ko kanina. Kakauwi ako na maaga nito. Marie? Gerald! Hi! Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Kumusta? Ayos lang naman. Wow, may kasama ka dito sa restaurant? Kanina meron. Yung client na kamiting ko kanina, umalis na rin siya kagad pagkatapos ng meeting namin. Okay, ganun ba? Sorry pala kung hindi kita nalapitan ng kasal ni Kim ha. Bigla ka na rin kasi nawala nun eh. May lakad pa kasi ako nun kaya umalis na rin kagad ako. Sayang, di man lang kita nalapitan. Bakit naman? Gusto mo kong lapitan nun? Gusto lang kitang kumustahin nun. Tsaka gusto kong makipagkwentuhan sa sandali. Lalapitan na nga kaagad dapat kita nun eh. Kaya lang ang dami pang kwento ng ibang kaklase natin eh. Wala namang nagbago sa buhay ko. Kaya wala rin ako makakwento sa'yo kahit na lapitan mo ko nun. Uy, ilang taon tayong di nakita. Kaya alam ko na marami nagbago sa kanya-kanyang buhay natin. Buti nga in-invite ako ni Kim sa kasal niya eh. Nagkaroon ako ng chance na makita ko ulit. Naka-private kasi yung social media accounts mo eh. Kaya wala akong makitang kahit na anong update tungkol sa'yo. Yung sa'yo naman din naka-private. Kaya pareho lang tayong wala masyadong update sa isa't isa. Sa bagay, tama ka dyan.
Sinubukan ko lang talaga na mag-stalk sa mga social media account mo. Pero wala rin ako na pala eh. Sobrang limited kasi ng mga information na nakalagay sa mga yun. Ayoko lang din naman kasi na masyadong pinapublic yung buhay ko. Wala naman masyadong interesting na nangyayari sa akin eh. Walang bago o mga kakaibang ganap. Kaya ayun, nag-private na lang din ako ng mga social media account ko. Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sorry, hindi. Wala nakakatawa pero di ko lang mapigilan yung sarili ko. Alam mo kasi, yung mga sinabi mo kanina, yun din mismo yung dahilan kung bakit di ako nagpa-public ng mga social media account ko. Tapos... Well, it's just funny to think na hanggang ngayon, parehas pa rin tayo mag-isip. Eh, di ba nga kaya tayo nagkasundo dati kasi ang dami nating similarities. Naisip ko lang na hanggang ngayon pala, dahil pa rin natin magkakatulad. Oo nga, no? Alam mo, tama ka dyan. Nakakatuwa nga. Daddy! Oh, Sherwin, nandito na pala kayo? Anak mo? Si Sherwin. Sherwin, this is Tita Marie, my old friend from college. Hello po, Tita Marie. Nice meeting you po. Hi! Nice meeting you too, Sherwin. Gerald, sorry ngayon lang kami nakarating. Ang traffic kasi papunta rito eh. Okay lang. Medyo kararating ko lang din naman. Si Marie nga pala. Oh, Marie! Long time no see Ay, anyway Gerald, saan ba yung table natin? Gusto ko lang maupo tsaka umorder ng food kasi kanina pa nagugutom yung anak natin eh. Sa kabilang table lang. Maupo na kayo ni Sherwin dun. Iatid ko lang sa labas si Marie. Ha? Naku, hindi na kailangan, Gerald. Kaya ko naman mag-isang maglakad palabas sa restaurant na to. Sige mauna na ako. Bye! Alam nyo, papadudot nang makita ko si Gerald sa restaurant noon, ang naisip ko ay napakaliit ng mundo para sa aming dalawa. Na para bang pilit kaming pinaglalapit ng tadhana kahit na umiiwas na ako sa kanya. Hindi ko maintindihan pero umaasa na ako na baka pwede na ngang pagbigyan ng kwento naming dalawa. Baka yun ang pagkakataon para sa amin. Kaya lang ay nagsisimula palang mabuo yung maliit na pag-asa sa puso ko ay bigla na kaagad yung nawasak. Nang makita ko si Laika at anak nila na si Sherwin. Akala ko'y nakamove on na ako sa pagka-heartbroken ko sa kanya noong college kami pero hindi pa pala. Kasi nang malaman ko ang tungkol sa kanila ni Laika ay nasaktan muli ako. Hindi dahil umasa ulit ako, kung hindi dahil alam ko sa puso ko na siya pa rin ang laman nito. Kaya naman dinilit ko na ang lahat ng mga friend request niya sa mga social media accounts ko. Dahil wala na akong nakikitang dahilan pa para magkausap ulit kaming dalawa. Papadudot. Grabe, ang lakas ng ulan. Buti nakasilong kagad ako dito sa waiting shed. Ay, sana may dumaan ng taxi banda rito para makauwi na ako. Ba naman tong ulan na to? Kakainis. Basang-basa tuloy yung damit ko. Buti na lang may nasilungan ako kagad. Gerald? Uy, Marie! Grabe, hanggang dito ba naman sa waiting shed? Nagkikita tayo. Oo nga eh. Sobrang coincidence. Wow! Oh, malapit lang din ba dito yung workplace mo? Oo. I see. Nakaka-bad trip yung ulan, no? Bigla na lang bumubuhos kahit sobrang init kaninang tanghali. Nako, iba na kasi yung panahon ngayon. Di mo na maintindihan kasi pabago-bago talaga. Nga pala, ilang taon na kayong kasal ni Laika? Hindi kami kasal ni Laika. Hindi pa kayo kasal. Hindi talaga kami kasal at hindi kami pwedeng magpakasal kasi may asawa na si Laika. Ha? Hindi ko magets. Okay. Naging live-in partner ko si Laika at 1 taon pa lang si Sherwin nang magdesisyon kami maghiwalay. After 2 years, pinakasalan niya na yung foreigner na boyfriend niya. So technically, co-parenting yung dahilan kung bakit kami nagkikita. Sorry
Akala ko kasi... Ano ang akala mo? Kami pa rin ni Laika hanggang ngayon? Matagal na kaming naghiwalay. Sa totoo lang, mula nung maghiwalay kami, wala na akong ibang gustong makita ulit. Kundi ikaw, Marie. Medyo mahina na yung ulan. Gerald, punta lang ako sa banda doon kasi wala masyadong taxi na dumadaan dito. Marie, can I invite you for a cup of coffee? Ha? Hindi ka naman nagmamadaling umuwi, di ba? Kape muna tayo kahit saglit lang, please. Sige. Salamat dito sa kape ha, Gerald. Wala yun. Tagal ko rin inintay itong pagkakataon na makapagkape tayo sa labas. Marie, sorry nga pala dun sa nangyari nung college tayo. Ha? Alin dun? Ay, hindi nang ibig kong sabihin, bakit ka nagsusorry? Hindi. Feeling ko kasi na-take advantage ko yung kabaitan mo that time. Lalo na sa part na paulit-ulit mo akong pinapahiram ng mga notes mo. Naku, wala na yun. Sobrang tagal na nun. Nakalimutan ko na nga yung mga yun eh. Marie, I like you. Ha? Gusto kita, dati pa. Nung umpisa pa lang na nag-usap tayo, gusto ko nang itigil yung panliligaw ko kay Laika. Pero bigla niya akong sinagot eh. Tapos, ayun, naramdaman ko yung pag-iwas mo sa akin. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Oo, kaya nga hindi na lang din kita masyadong kinausap nun eh. Marie, sorry talaga ah. Di ko sinasadyang masaktan ka nun. Nakalipas na yun. Di mo na kailangan mag-sorry. Sabi ko nga kay Pao, matagal na akong naka-move on sa'yo. Pero may chance pa naman, di ba? Chance? Chance na makapasok sa buhay mo. Kasi hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I still like you, Marie. And this time, ako naman na mag-e-effort para sa'yo. Papadudot, saglit akong natahimik pagkatapos kong marinig ang mga sinabing yon ni Gerald. Hindi kasi ako makapaniwala na noon pa man ay gusto na rin pala niya ako. Pero syempre ayaw ko nang madaliin ang mga bagay-bagay. Ang sabi naman ni Gerald ay hindi rin siya nagmamadali at handa daw siyang maghintay na sagutin ko ang panliligaw niya. Yes, Papadudot, formal akong niligawan ni Gerald. Pumunta pa siya sa bahay para makilala ang mga magulang ko at magpaalam na liligawan niya ako. Tinupad niya rin ang pangako niyang maghihintay siya sa akin. Tumagal ng halos 1 taon ang panliligaw niya bago ko siya sinagot. Isang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisisihan. Kasi ngayon po ay 3 taon na kaming magkarelasyon at nagpaplano na rin na magpakasal. Ganon pala ang buhay, Papadudot. Bibigyan at bibigyan din tayo ng tamang panahon para maging masaya. Hindi natin kailangan na madaliin ang mga bagay sa paligid natin. At yon ang natutunan ko sa parteng ito ng buhay ko. Nasaktan man ako noon nang dahil kay Gerald, siya pa rin talaga ang taong para sa akin, pero sa tamang panahon na para sa aming dalawa. Maraming salamat po, Papadudot, sa pagbabasa ng sulat ko and more power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.